is He who is in me than he who is in the world. Whose greater is He who's on the throne. He's in control. God alone. God alone.
kapag tayo ay laging dumudulog sa harapan ng Diyos, laging nakikinig ng kanyang salita, kinikis mo siya palagi. My eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hindi ka pwedeng manatili malamig sa harapan ng ating Lord. Hindi pa pwedeng ikaw ay malamig sa harapan ng Lord, tapos nag-iintay ka, ma-rapture ka ng ating Panginoon. Pag sinabi rapture, ang magra-rapture sa iyo, yung fire ng Holy Ghost. Yung fire ng Holy Ghost na nasa iyo na. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin, ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon at makikisa pong maghandog sa Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang kagalakan na makita ko po kayong muli. Sapagkat natutuwa ako na kayo po ay talagang napakadaling turuan at alam kung anong kalooban ng Diyos. Sa araw na to, kinakailangan po tayong lahat ay magkita-kita dito para magsama-sama po tayong magpuri sa ating Diyos ng buhay. Amen. O, sabihin mo sa katabi mo, ang ganda ng suot mo ngayon. Yan. Kasi pag mga suot lang sinasabi natin, masasaya tayo, no? Kasi bakit? Kinakailangan po na talagang pipiliin natin yan. Para na sa ganun po ay talagang makita ng Lord na tayo po ay talagang masigasig na dumalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Alright, sa umaga na to, atin pong hihilingin ang basbas ng Lord. Pero bago po ang lahat, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Exodus chapter 5, verses 1 to 3. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go." So they said, "The God of the Hebrews has met with us. Please, let us go 3 days' journey into the desert and sacrifice to the Lord our God. Lest," everybody say, "lest he fall upon us with pestilence or with the sword." Isipin ninyo, lumabas sa bibig ni Moses yan. Pabayaan nyo kaming pumunta doon upang kami makapagpiesta sa ating Lord at magsasacrifice. Kung hindi, baka may dumating mga pestilences sa amin at may dumating na sword, ibig sabihin gera o sila'y mamamatay. So meaning, mga kapatid, kaya sila pinapapunta ng Lord doon. Bakit? Para meron silang gagawin na maipapakita nila sa Panginoon ang kanilang marubdob na pagmamahal at pagtanaw ng gratitude sa ating Lord. Amen? Kasi siya nga ang lumikha at tumawag sa bansang Israel. Kaya tayong lahat, mapalad tayo. Bakit? Nabilang tayo sa mga taong kinhabagan ng Lord. Kaya ang tawag sa atin ay chosen generation. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Kaya ngayon, yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Dakilang Ama, tunay nga po na nakakalugod isipin na kami po ay binilang mo sa iyong mga anak.
Sino nga ba kami nung araw? Mga ginagawa namin, ayun lang, alam namin na tama. Yung pala, marami sa ginagawa namin ay mali sa harapan mo. Kaya sa laki ng habag mo, kami tinawag mo upang iligtas at turuan. Ngayon, nandirito po ang napakarami mga anak mo na talaga din naman sa kanilang pakikinig ng salita ng Diyos ay pinapamuhay. Nais namin hilingin sa iyo ang basbas mo ngayon sa aming pagpupuri sa inyo na alam namin na kinalulugdan mo. Patawarin mo po kami sa ano pa mga pagkukulang namin, mga pagkakamali o dili kaya ang mga naging kasalanan. Tulungan mo po kami maging mabuting katulad mo. At dalangin namin, Lord, na bigyan mo po kami ng maliwanag na kaisipan, Lord, upang ang lahat ng mga bagay na mapapakinggan namin, Lord, ay pumasok sa aming isip, pumasok sa aming puso. Pagpalain mo lang gawain ito, Diyos, mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas. Kayo pong siya manguna. Higit sa lahat ang aming beloved Bishop, Lord, sama-sama namin tinataas sa inyo, spiritual na kalakasan, physical na kalakasan, ibigay mo sa Kanya, Lord. At hayaan mo na dumaloy ang masaganang pagpapalang Espiritu Santo sa Kanya upang kaming lahat ay kausapin mo. Alam namin, Lord, na ang salita mo ay nakapagbibigay buhay sa aming pananampalataya. Nagtitiwala po kami na ngayong umaga na to, panibagong kalakasan ang matatanggap namin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's bless the name of the Lord Jesus Christ this morning, church. Hallelujah. Let's sing, church. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed
From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you won't speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. The Holy Spirit is enough to provide us with the assurance that everything will turn out for our good. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. Saan lang kami You're magtitiwala? the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. And you will find my rest, you are in control. Naniniwala kami na kontrolado mo ang lahat. Kahit minsan hindi na namin naiintindihan. Pero patuloy, nagtitiwala kami na lahat na nangyayari sa amin na paghihintulutan ay para sa ikabubuti namin and to give you glory.
Salamat ulit, Panginoon, sa araw na ito, Ama. At muli mo kami inipon sa lugar na ito upang ikaw itaas, purihin, sambahin, at luwalhatiin ka, Panginoon ko. O Diyos ng buhay, kami po'y taus-puso nagbabasalamat, Lord. At muli, nandirito kami na ibig sabihin noon ay sanlinggo mo kaming inalagaan, sanlinggong pinagkain, Panginoon. At nandun ang proteksyon mo sa amin, Ama. Preserve mo kami sa loob ng isang linggo ito, Lord, na nandun ang kalakasan sa amin, Lord. Nandun, O Diyos, ang supply mo sa amin, Ama. At nandun, Panginoon, ang proteksyon mo sa amin, maging sa aming pamilya, O Diyos. Kaya wala kami magaganti kundi pasalamatan ka, Panginoon ko. Napakarami kong salamat, Lord. Sobrang pasasalamat. Sa patuloy na pagalinga mo sa amin, O Lord. Sa patuloy na pagdaloy ng blessing mo sa amin, Panginoon ko. Sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, Lord. Sa patuloy na pagtitiis mo sa amin, pagtatyaga mo sa amin, Panginoon. Sa kabila namin mga kahinaan naman, andun ka pa rin, Panginoon. At matyaga ka pa rin, Panginoon, sumusubaybay sa amin lahat, Ama. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pati sa pagkataong ito muli makinig na yung salita, Ama. Tulutan mo, Lord, lahat namin papakinggan, O Diyos, ay ma-apply namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At padaluin mo po ang Espiritu Santo mo, anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo nandirito, O Diyos. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Revelation, chapter 2, verses 4 to 5. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. You may all be seated. Our subject today is entitled, You Have Left Your First Love, Part 2. Pangalawa na po ito. Now, last week, we studied about the church of Ephesus who had left their first love, which was against Christ. Losing your first love means, number one, losing your priority. Nawala yung inuuna mo ang Lord. Losing your great passion of gratitude. Losing the sense of privilege and honor to serve God. And losing your passion for all church activities. And appetite for church responsibilities such as prayer, fasting, worshiping God, and giving to Him. Now, sa parting ito po ay meron isang major na first love na siyang hinahanap ng Lord sa church sa Ephesus, ganyan din sa Church of God, sa To God be the glory and all churches around the world. And that was the love for saving souls, the love for soul winning, the love for lost souls, which was the first thing that the Church of God did right after they received the Holy Spirit in the book of Acts chapter 2. Pagka-receive nila, tumayo agad si Peter na preach agad at yung soul ang kanyang hinarap agad, and 3,000 souls were baptized in the name of Jesus Christ just for one day. From there on, from chapter 2 to chapter 28, from the apostles, from the appointed pastors, deacons, members of the church during those days are all very busy sharing the gospel of Christ. That's why many churches were born from the different places of the world. And mainly after St. Paul was converted to Christianity. There were the churches in Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, and many other churches in Macedonia which were established by St. Paul. Because the Church of God itself was busy and concentrating on the propagation of the gospel despite the severe persecution. Pinapatay sila pero nagsishare pa rin sila ng gospel. Sinet aside nila yung desire nila, sinet aside nila pati buhay nila para ma-share lang ang gospel ng ating Lord.
ganun nila pinahalagahan ang gospel ng ating Panginoon. As a matter of fact, majority of them were even killed sharing the gospel of Christ or the gospel of salvation. And that's the problem with many churches nowadays. Problema na maraming churches sa ngayon. They have left their first love. Iniwanan nila yung first love, iniwanan ang soul winning, which is to propagate or preach the gospel of salvation or the gospel of Christ. Iniwan ng maraming churches po. And it shouldn't be so. Hindi po dapat ganon because in Mark 16, 15, 16 says, and he said to them, the first step, go into the whole world and preach the gospel to every creature. Yan ang unang utos ng Lord. Yan ang first step po sa discipling. Dito muna tayo. Preaching the gospel. Next. And he who believes and is baptized will be saved. Will be saved. But he who does not believe will be condemned. In other words, bago ang lahat. Bago discipling. Ang number one is salvation muna ng souls na i-discipling mo. That is the first step. First move of the church. Dapat po discipling is to save people through the gospel of Christ. Yan po ang dapat gagawin ng lahat ng churches po. Hindi tayo pwedeng tumalon agad sa discipling. Kailangan nandun muna, isave muna yung tao. And those who will believe must repent and be baptized in the name of Jesus Christ. At magkasama po yung dalawang yon. Repentance and baptism are inseparable. Kailangan magkasama. Pag nag-repent ka, kailangan baptize. Pag binaptize ka, dapat nag-repent ka muna. And then receive the Holy Spirit or vice versa. Ikaw pa maaari i-baptize o Holy Spirit muna bago baptism. Pares din po yun nangyayari po. Now we may observe, once you're newly converted, na convert ka sa heart mo, you have a burning desire to save your loved ones. Nandun sa akin nangyari po. Nang ako ma-save, na-baptize in Jesus' name, tumanggap sa Lord, ang unang gusto ko ay abutin yung lahat ng aking kamag-anak, ang aking mga kapatid, ang aking mga anak, pinabaptize ko agad mga kapatid. In other words, sa parting yon, yung burning desire mo, yung first love mo agad ay yung soul winning ang nasa heart mo. Gusto mo pati mga kaibigan mo. Kahit yung kumpare ko, sinosopla ko, para sinasharean ko pa rin siya, tuwing pupunta doon sa amin. Ayan, nagisuki namin si Brother Season po, si Deacon Season natin po, kasi sila po ang nagkukulay ng tela po namin. Pagpunta niya ron, gospel agad. Pagpunta niya, gospel agad. Yung first love natin, dapat yun. At yun talaga ang first love ng tunay na converted ng Lord. Pag na-convert ka to Christianity, ang number one doon, yung burning desire to share the gospel. Yung burning desire na maligtas ang mga tao. And I believe that is the first love next a truly converted person to Christianity. Then, right after Mark 16, 15, 16, ulitin natin. He said to them, go into the whole world, preach the gospel. Yung mga gospel, preach to every creature. Then, he that believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Pagkatapos ma-save, ano susunod? Matthew 28, 19. Go therefore and make disciples. Diyan papasok ang discipling ngayon of all nations. Baptizing them in the name of Father, Son, Holy Spirit. Sa atin pa in Jesus' name, verse 20, how to make disciples. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. By teaching 1FC. Kanya po tayo may 1FC, yan na po yung discipling. Pero, hindi pwedeng doon agad sa 1FC. Kailangan maligtas ka muna, mag-repent ka muna. Mag-repent ka at maligtas ka at saka ka papasok dyan. Unless otherwise, ayaw tumanggap, pwede rin naman i-1FC po, pero ang salvation po niyan ay tagilid po dahil hindi ka dumadaan doon sa dapat mong daanan. And that's a big error of many churches nowadays. They concentrate, they focus on discipling alone. And they are very good and successful in discipling. For me, that is correct. And very pleasing before God, as a matter of fact. But never forget and leave the first step of discipling. And that is to save the soul you want to disciple through the gospel of our Lord Jesus Christ. Kailangan iligtas mo muna yung tao bago mo i-discipling siya. Kaya kung ayaw talaga, pwede mo na rin i-discipling, kaya lang ulitin ko ulit,
ang salvation niya ay medyo tagilid po. Dahil hindi pa tumatanggap sa atin, Lord. Because the danger of discipling without the process of salvation is majority of those who are called disciple have no idea or they don't even know what is the gospel of Christ. Imagine disciple, hindi alam ang gospel ng Lord. Tanungin ninyo yung mga disciples or members of the churches dito na lang sa Philippines po. And abroad, sama natin po. Tanungin ninyo, what is the gospel of Christ? Ano sagot? I do not know. Hindi na alam kung ano yung gospel ng Lord. I'm talking about the gospel of salvation. Pag sinabing gospel, good news. Gospel of healing, gospel of prosperity, gospel of Christian living, lahat yan puro gospel po. But I'm talking about the gospel of salvation. Na kailangan bawat Kristiyano, alam nyo ang gospel of salvation. Alam mo paano ma-save. In other words, they don't know about 1 Corinthians 15, 1-4. The Bible says, moreover, brethren, I declare to you first the gospel. Sinabi ni Paul, the gospel. Paul, yan po ang apostle ng mga Gentiles like us. Which I preach to you, the gospel I preach to you. The gospel you receive, the gospel you stand, and the gospel you are saved. In this gospel you are saved. Yun yung gospel na nagliligtas na sinasabi ni Paul. Ano yung gospel na yun? If you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. Next. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins. Sa inyo lahat nanonood sa television, alam ko marami sa inyo hindi mo alam ang gospel of salvation. Pag tinatanong ka, what is the gospel, hindi mo alam, pero disciple ka. Diniscipling ka, pero hindi mo alam ang way of salvation. Diniscipling ka, pero hindi mo alam ang gospel ng Lord. Yung gospel of salvation, which is the most important doctrine or gospel as far as the gospel of Christ is concerned. The gospel of salvation, pinaka-importante yan. Yan ang pinakadaan mismo para maligtas ka. Nakukuha ba natin? And so he was buried, and third he rose again on the third day. Yan ang gospel ng Lord. Namatay, nilibing, nabuhay. Namatay, alang-alang sa'yo, nilibing at nabuhay. Alang-alang sa atin lahat yon. In Romans 1:16 says, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. The gospel of Christ is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jews first and also for the Greek. Imagine a disciple of Christ not knowing what is the gospel that saves people. Disciple, hindi alam yung gospel. A disciple not knowing how he was saved. Kung saved nga siya. Hindi alam. Tanungin niyo ibang churches. Yung mga member, tanungin niyo, anong gospel ng Lord? Ano yung gospel of salvation? Hindi alam. Alam lang nila, Ephesians 2:6, that we are saved by grace through faith. We are saved by grace through faith without knowing what is that grace that saved them. Hindi nila alam kung anong grace na nag-save. And they are ignorant of whom and what they should place their faith in. We are saved by grace. Anong grace? By faith. Faith saan? Faith kanino? Hindi alam. In that case, can you call a real disciple of Christ? Pag ganun, hindi mo alam ang gospel? Yan ang tanong. Can you be a real disciple of Christ without knowing the gospel of Christ or the gospel of salvation? Hindi mo alam, tapos disciple ka? Can you be a real disciple of Christ if you fail to undergo the process of the gospel of salvation? Hindi ka dumaan sa process of salvation, tapos disciple ka. Hindi pa nasasave, hindi pa dumadaan ng salvation yung mga tao. Hindi pa dumadaan sa gospel yung mga tao. Kanya sila puro disciple, pero hindi dumaan ng gospel. Paano matatawag ngayon disciple yan? Definitely, hindi ka dumaan ng process of the gospel of Christ, gospel of salvation, kaya sabi mo, discipling ka pa, definitely you are not yet a real disciple. A big no ang sagot po doon. Why? The reason kasi, pag sinabing gospel, it involves
Okay, listen carefully. It involves the death of Christ. Pag sinabing death of Christ, it's about the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. Imagine that. Nagdi-discipling ka, hindi ka dumaan sa dugo ng Lord. Yun ang magliligtas sa'yo, ang dugo ng Lord. No gospel, no blood. No blood, no salvation from sin. Kasi yung dugo ng Lord na nag-aalis ng sin sa, doon mismo sa original sin na sinasabi ng mga tao po, yun ang mag-aalis, ang blood ng Lord. Hindi ka dumaan doon, tapos nagdi-discipling ka ngayon. Ano labas mo? Are you a real disciple? And second, pag sinabing gospel, kasama ang burial of Christ. Pag sinabing burial of Christ, no baptism and no repentance. Ikaw ba maliligtas ka ng walang repentance? Tabi muna natin ang baptism. Repentance na lang. Pwede ka ba maligtas ng walang repentance? Sa ibang church pwede. Naniniwala ba kayo maliligtas kang walang repentance? From the book of Genesis to the book of Revelation, from the church in the New Testament, sa early church, from the book of Revelation, 7 churches, puro unless you repent, unless you repent, unless you repent. Tapos save ka, walang repentance. Hindi po totoo yan. Hindi loloko kayo niyan, baga ganyan po. Hindi ka maliligtas hanggat hindi ka nagre-repent sa kasalanan mo. At kung tunay yung repentance mo, pababaptize ka. Lahat ng paggawa sa'yo, gagawin mo. Susunod ka. Why? Genuine ang repentance mo. Dahil yung mismong, yung iyong conviction about to repent, magbibigay din ng conviction para magpabaptize ka sa pangalan ng ating Panginoon po. And, no baptism and repentance, no forgiveness of sin. Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Acts 22:16, be baptized and wash your sin. At doon naman po sa Luke 24:4-7, ano sabi ng Lord? And repentance and remission of sins, pinagsama. Repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. In other words, hindi pa pwedeng hindi ka mag-repent at pabaptize bago ka masabing disciple ng ating Lord. Thirdly, pag sinabing gospel, it includes the resurrection of Christ. No resurrection of Christ, no baptism of the Holy Spirit, and no Holy Spirit, no transformation. Paano ka mababago kung walang power ng Holy Spirit? Kung walang Holy Ghost? And that's the reason why, iba sa atin po, may Holy Spirit ka pero hindi ka filled. Hindi lang baptized, you must be filled with the Holy Ghost. Kasi kung baptized ka lang, hindi ka filled, sasablay ka pa rin. Ako nagsasabi sa inyo. Pati ugali mo sasablay pag hindi ka filled ng Holy Ghost. Pero pag filled ka ng Holy Ghost, tityakin ko siya yung Christ-likeness nasa iyo. Mamumuhay ka ng katulad ni Kristo ang buhay mo. No Holy Spirit, no transformation. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ganyang katindi pag inalis mo ang gospel of salvation before discipleship. But the problem, yan ngayon ang usong-uso sa mga churches. Pati mga bagong churches na lumilitaw ngayon. Kita mo, puro turo na lang. Hindi pinatatanggap pa sa turo na lang yan. Walang repentance, wala turo na lang. Di-discipling ka. Ito si Christ, ganyan gawin mo kayo para maging katulad ka ni Christ. Paano makakatulad ni Christ hindi pa nauugasan ng kasalanan yan? Paano makakatulad ni Christ hindi pa tumatanggap ng Holy Spirit yan kahit ano ituro mo dyan? The Bible says that the Holy Spirit will remind you. I-remind ng Holy Ghost kung ano yung pinag-aaralan mo. In other words, without the Holy Spirit, sino magpapaalala sa'yo? Wala. Kanya ganun ka-importante, dadaan ka dyan. Hindi pa pwedeng hindi, dadaan ka. At yan ang uso ngayon. Many churches
teach about the Old Testament books. Wala namang masama. Ako rin, nagtuturo about Genesis, about Deuteronomy, about Psalms, the book of Ezekiel, the book of Jeremiah, minor prophets, sila Jonah, nagpipreach ako niyan. Wala masama. And then they preach about the four gospel of Christ. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, which are basically intended for the Jews, for your information. Hindi po talaga sa Kristiyano, hindi sa Gentiles yun. Sa mga Hudyo po, yung four gospel na yun. Pero pwede naman gamitin po yung ibang mga verses, universal verses, pwede natin gamitin po. But mostly, they preach and teach about the epistle of Paul. Yan, marami po. Yeah, magmula dyan sa book of Romans, the book of 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, yan po, yan ang pinipreach sila, Hebrew, nandiyan dyan, Philemon, nandiyan doon, 1 John, 2 John, yan ang pinipreach sa marami. Marami po. Sa 1 John, and 100% correct. Okay po, walang problema. But you must know, listen carefully, that those teachings were about molding or discipling the church from Paul had converted to Christianity. Puro sulat yun. Kanya nga epistle, sinulat yun. Sa church sa Macedonia, sinulat niya. Sa church sa Corinto, sinulat niya. Kasi minomold niya yung mga mananampalataya na po yung minomold po niya. Dinidisciple niya maigi para maging disciple of Christ. Ginagawa niya holy yung mga tao po. While he was in prison po, in the book of Acts, sinusulat niya yun. And because all of them were already saved and evangelized, tapos na silang ma-save, kanya dinidiscipling na sila. Kanya nando doon si Paul, panay ang sulat niya doon sa mga mananampalataya. Ito ang gawin nyo, yan ang huwag nyo gawin, ito gawin nyo, ang demonyo, ganyan, ganun ang mga sulat niya. His intention was to disciple them through letters, teaching them about Christian life, tinuturo niya, avoiding sin, judgment of God, about hell, evil spirits, paano lalaban. Yun ang mga tinuturo niya. He taught Ephesians 2:8, tinuro din niya. Bakit? Okay, listen carefully. Ito verse nila eh. Sumamaligtas, Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith. Tanong muna, bakit sinulat ni Paul ang Ephesians 2:8 doon sa Ephesus? Because many false prophets in Ephesus were trying to deceive believers. Dinideceive nila yung mga mananampalataya doon. When false prophet that they would be saved, especially in Galatia, by works, hindi by faith. Kasi sila, di ba sinabi rin sa Galatians, kailangan mag-circumcise ka para mas-save ka. Sa Ephesians, ganun din, kailangan mabuting gawa mo para maligtas ka. Kasi sinaway ni Paul, no! We are saved by grace through faith, not by your works. Yun ang ibig sabihin ni Paul doon. Hindi ibig sabihin na ang kaligtasan, walang repentance, walang baptism, walang Holy Ghost. Hindi ka doon. Mananampalataya na yung sinusulatan doon, kaya dumaan na sila doon. At sila, binibigyan sila ng babala, hindi kayo sa gawa na ligtas, sa pananampalataya kayo na ligtas kay Kristo. Sa mananampalataya? Sa gospel. That's why Paul mentioned only baptism in water in the book of Romans. Binanggit niya yan. Colossians, binanggit niya. Galatians, Hebrews, binanggit niya yung salitang baptism. But, there was no command. There was no command for them to be baptized, to repent, receive the Holy Ghost. Why? Ang sabi lang niya, be filled with the Holy Ghost. Why? Dumaan na sila dun eh. Tapos na silang dumaan dun. Makinig ka maigi. Kanya sinabi ni Paul, we are saved by grace through faith. Dahil yung mga taga-Epeso, sakala nila, maliligtas ka sa gawa lang. Hindi ibig sabihin, wala na yung repentance. Walang baptism, walang Holy Ghost. Hindi totoo yun. Dahil kung sususugin mo ang book of Acts, doon sumisigaw si Paul. Mismo, gospel of Christ. Mismo niya, binabaptize niya, nabaptize na, binabaptize pa rin niya, Holy Ghost, sinasabi pa rin niya. Why? Yun ang way of salvation. Kanya lahat ng epistles niya, sinusulatan na lang niya para maging disciples yun. Tapos na sila rin sa baptism, tapos na sila sa Holy Ghost, tapos na sa repentance, tapos na sila. Nakukuha niyo rin ba kayong lahat? Para hindi kayo madaya. Kasi iba sasabihin niyo, mali yung ginagawa natin, mali yung teaching sa atin. Hindi nila naintindihan yung sinasabi ni Paul. Now,
He's concentrating in discipling in all epistles. Yun lahat ang ginagawa niya para maging disciple sila. Now, listen carefully. We may observe the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, the book of John are not yet finished. Bitin po yung mga books na yan. In Matthew, ang sabi ganoon, Jesus had risen from the dead and sent his disciples and said, go on the donation, make them my disciples. Meron ba rin discipling doon? Wala pa. Ibig sabihin nun, bitin yon, hindi pa period. In the book of Mark, sinabi tungkol sa yung ginawa niya tungkol sa gospel ng Lord, pinrich kung saan pinrich ang gospel ng Lord, merong signs and wonders, sinamahan sila ng Lord habang nagpipreach sila, yun po yung sa book of Mark. Doon nagtapos po. Ibig sabihin, hindi pa rin tapos ang book of Mark. Ang book of Luke naman po ay nagtapos sila doon sa ascension ng ating Lord. Nag-ascend ang Lord at sinabi sa kanila na ang pagsisisi ay sa pangalan ko, a remission of sin ay sa pangalan ko. Kanina binasa natin. Doon sila nagtapos doon sa parting yon. Pero wala pong naganap doon. Ibig sabihin, bitin pa rin po. Sa book of John naman, the Bible says that Christ had done many things that are not in the books that could be written. Kung lalagay doon sa book, hindi na raw magkakasya. Ibig sabihin nun ay, wala pa rin period ang book of John. However, the continuation of the four gospel in the book of Acts ay nandoon sa book of Acts. Doon na po sinagawa sa book of Acts yung continuation ng book of Matthew, ng Mark, ng Luke, at ng John. Doon pinagpatuloy po. Doon na po nakumpleto ang gospel ng Lord. Kanya humayo na sila. Doon nagkaroon ng action yung lahat ng sinabi ng Lord sa four gospel. Naunawaan po natin. Ngayon, we may also observe that all epistles, lahat ng mga epistles, especially Paul, lahat ng epistles niya, nagtatapos sa benediction tsaka amen. May the peace of God be with you, amen. May the presence of God be with you, amen. Puro amen, amen, amen. Ibig sabihin nun, tapos na yung epistle na yun, tapos na yung book na yun, tapos na. Tapos na yung Romans, tapos na yung Galatians, tapos na yung Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, lahat yun, tapos lahat yun, period lahat yun. But, in Acts 28:31, preaching the kingdom of God, and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding Him. Nagtapos siya sa no one forbidding Him. Wala na sumunod. Why? The book of Acts was left undone, not yet finished, to be continued. Ang book of Acts. Baka akala nyo, hindi po pumirid yun. Kung pumirid na ang book of Acts, wala na po yung Church of God sa ngayon, hindi na kailangan po. Pero hindi po pumeriod dyan. Ibig sabihin, ang book of Acts, diretso po. That's why the question is, to other churches, where is the book of Acts in your church? Nasaan na? Once na hindi ka nag-evangelize, where is the book of Acts? Kanya tinayo ang church, sinabi sa Matthew 16, verse 18, upon this rock I will build my church. Kailan tinayo? Sa book of Acts. Acts 2:38, mabaptize sila ng Holy Ghost, natayo ang Church of God. Magmula doon, chapter 1, chapter 2, binaptize sila. From 2 to 28, puro evangelism ang ginawa ni Paul. Doon po. Kaya umabot hanggang Asia, umabot po ang gospel of Christ. Pero hindi po natapos. But the problem, yung gospel sa ngayon sa ibang church, it has been suppressed. It has been hindered or even stopped by many churches nowadays. And some preachers preach the book of Acts very, very seldom. Halos hindi na i-preach eh. While others do not even preach about the book of Acts. Hindi na talaga nagpe-preach ng book of Acts. Why? Sa kanila, tapos na ang book of Acts. Hindi tapos ang book of Acts. Kanya nga acts eh. Action.
And the worst, some churches preach that miracles, healing, speaking in tongues have already ceased. Tumigil na raw speaking in tongues, tumigil na raw ang healing, tumigil. Grabe, pag pinatigil mo yan, para, ay wala pa nga Book of Acts. Dahil lahat ng yan nasa Book of Acts. Yang healing, miracle, nasa Book of Acts. Yan share the gospel sa Book of Acts, lahat yan. At yan, kung tumigil yan dyan, hindi na nakarating sa atin. Nakukuha niyo ba? Or others, even the 9 gifts of the Holy Spirit, wala na. It does not exist already or do not exist already. The worst, others do not believe even in the Holy Ghost, in the Holy Spirit. They don't believe. Why? To suppress, even to eliminate the Book of Acts. Yan po talagang totoo. Ganyan sila katindi. Why? Always remember that a church who does not preach about the Book of Acts of the Apostles and does not actualize the Book of Acts is not a real church of God. Why? Their churches are not the continuation of the Book of Acts of the Apostles. Hindi sila yon. Kung tunay kang church, itutuloy mo ang Book of Acts. Because the Book of Acts is the pattern of every real church. Yan ang pinaka-pattern po, yung inaayawan ng iba. Yan ang padron ng church. When it comes to evangelism, spreading the gospel of Christ, which is the major reason why the church of God was built by Christ, para iligtas ang mga tao. That is the number one objective, the number one motive, the major reason why the church was built by Christ. Through His death, burial, resurrection of Christ, or through the gospel of Christ. That's why the last sign being mentioned by the Lord Jesus Christ in the book of Matthew 24:14 says, and this gospel, pagkatapos yung sabihin yung mga earthquakes, famine, and then the war, lahat ng mga disasters na yan, ito na yung huli, signs. The gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, then the end will come. Tapos sa church, walang evangelism, puro discipling. Who knows? Baka kanya nga pang hindi pa dumarating ang Lord eh. Malinaw sila. Hanggat hindi na pipreach ang gospel all over the world, wala ang end. Marami meaning ng end. One is end of the church. Wala. Always remember that discipling without evangelism is a big mistake, a big error. Basta nawala ang evangelism sa discipling. Once you discipling, make sure the person you disciple must first undergo the gospel of salvation. Kailangan dumaan siya sa gospel of salvation, dumaan siya sa blood ng Lord, dumaan siya sa repentance, doon sa baptism, sa Holy Ghost, dumaan sa muna doon. As a matter of fact, in Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Why? You shall be witnesses to me. Tatanggap kayo ng power when the Holy Spirit has come upon you. Why? To witness. You shall be my witnesses to witness to me or about me. Saan? Jerusalem? Napuntahan yan. Judea? Napuntahan ni Paul. Samaria? Napuntahan ni Paul. To the end of the earth. Yan ang hindi niya natapos. Andyan tayo ngayon sa whole world. Tapos na ito, tapos na yan, tapos na yan. Lalo in Jerusalem, bugbog na bugbog sa gospel ito. Sabi nga nung Pariseo, bakit pinuno nyo ng gospel itong Jerusalem? Pinuno nyo ng doctrine ninyo, yung doctrine about the gospel of Christ. Kanya Jerusalem, busog na busog sa gospel to. Pero itong end of the earth, lahat
ng nation yan. The number one ministry of the Holy Spirit is to give us power to witness. Power to share the gospel. Power to preach the gospel. Power to teach the gospel. And power to testify about Christ. Kaya tayo binaptized ng Holy Ghost. And that is Christ is risen from the dead. Para patunayan, buhay ang Lord. Buhay si Christ. Buhay ang Diyos. Tingnan nyo. Makinig kayo mga preacher na hindi naniniwala sa healing and miracle. Hindi nyo ba alam? Kanya sa Book of Acts, hinaluan ng Lord ng healing tsaka miracle para pag nag-evangelize sila, maniwala yung mga tao na buhay talaga si Kristo. Kanya pag sinabi mo walang healing, walang miracle, patay pa rin si Kristo, hindi pa nabubuhay. Antindi nyo mga churches na hindi naniniwala dyan. Ganyan ang ginagawa ninyo. Na kanya lang nandiyan ang healing tsaka miracle para patunayan yung gospel totoo na nandun yung resurrection ng Lord, na nabuhay ang Lord. Tapos wala nang healing, wala nang miracle, edi patay pa siya. Walang resurrection. Nakukuha niyo ba? Nakita niyo, even the Lord Jesus Christ Himself, doon sa poor gospel, nagtuturo siya about the kingdom of God. Susunod healing, miracle, healing, yung lumpo, lumakad, yung bulag, nakakita, yung patay, binuhay niya. Hinahaluan niya ng ganun para makita nila, totoo na buhay ang Diyos. Ano ang tawag niyo ngayon sa church hindi naniniwala sa ganyan? Anong church yan? Church din yan. Hindi ko alam kaninong church. Pero definitely, hindi yan ang continuation ng Book of Acts. Hindi yan church na yan. Dahil pag ang church continuation ng Book of Acts, naniniwala yan sa Holy Ghost, naniniwala sa healing yan, naniniwala sa miracle yan. At buhay! Buhay yan! Hindi patay yan! Buhay yan! Magmula sa preacher, hanggang sa leaders, hanggang sa workers, hanggang sa members, buhay lahat yan! Well, I believe that the journey of Paul was only up to Rome. Kasi sa Acts 27, sinabi niya, pupunta siya sa Rome para kay Caesar. Acts 28, sinabi rin niya, kaya ang destination niya sa Rome. Alam ko nakarating siya ng Rome. Kung di ako nagkamali, doon pa siya napatay sa Rome. Tapos stop na siya. Kanya wala na yung end of the earth. Hindi niya nagawa yun. No, talagang humayo pa ng gusto. Hanggang Rome lang siya. From Jerusalem to Rome lang ang kanyang biyahe. Ang journey niya. Ngayon, pinagpatuloy ito ng mga sumunod sa kanila. And basically, mga Pentecostal people po. Tayo po Pentecostal. Pag sinabing Pentecostal, you are baptized with the Holy Ghost. We believe in baptism with the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues. Yan ang mga Pentecostal. Nakita niyo yung mga nagsisigaw, mga Pentecostal. Yan ang mahilig sa soul winning, yan ang mahilig sa discipling. Sa soul winning, lalo, mahihilig po yan. Why? Because of the Spirit of God. Yung urge nandoon. Yung first love nandoon. Yung love mo sa souls nandoon. Yung pag-ibig sa souls, ayaw mo punta sa hell ng tao, nasa heart mo yun once you are a Pentecostal church. Why? Because you are baptized with the Holy Ghost. You are filled with the Holy Ghost. Ito na ginagawa ng mga churches ngayon. Lalo yung mga bagong bukas na churches ngayon. Biglang dami. Dahil walang gospel na sinasabi, walang sacrifice ang sinasabi, wala the sacrifice of Christ, the blood of Christ, the cross of Christ. Walang ganun. Basta sa kanila, puro Christian living para ma-develop yung personal na karakter nila, mabuhos yung kanilang karakter, puro pang kanila yon. Kaya dumadami sila. Dahil gusto ng tao, especially nowadays. Mga tao down ngayon dahil sa problema kanya, gustong gusto, ini-encourage na gano'n, ini-develop yung kanila, maging positive thinking tayo. Yun ang gusto nila. Kaya ang first love ng mga churches na yon ay hindi na salvation of souls. Ang first love nila, paramihin ang members. Because of number one, pride. Para masabing marami.
para masabing marami. Marami nga, kung hindi na makiligtas, ano ang gagawin mo? Marami nga ako sa impyerno, tuloy ninyo, yan, puno ko na lang sa konti. Sigurado ka naman, doon ka pupunta. Pride. Pride ng mga preachers, ng mga pastors, na masabi, marami kami. Eh, ano ngayon? Kung marami kayo, marami ba naligtas? Yan ang tanong. Marami ba naligtas? Katulad yung gihina natin, hindi pinag-uusapan kung maganda yung movie o hindi. Marami ba naligtas? Yan ang tanong. At yun ang tinatanong ng Lord. Kasi pakialam doon sa gihina niya, wala siyang pakialam dyan. Ang tinitignan niya yung mga taong pumapasok dito, yung mga non-believers, na papasok this December 11. Pero iba hindi. Marami yan ang gusto. And second reason, yan. Para malaki tayo sa offering. Alam, marami tayo, para malaki tayo sa offering natin. Yan. Pera. Money. Titsakin ko sa inyo lahat ng preachers na ganyan, mapupunta sa Gehenna lahat yan. Titsakin ko sa inyo. Ang laki ng pananagutan ng pastor. Ang laki ng pananagutan ng pastor. Pag hindi kayo natama ng turo, at hindi nyo na ituro talaga yung dapat ituro, na katulad ng tinuturo ngayon, na takot nyo ituro, dalain nyo lumayas yung mga tao, ay, madidisgrasya kayo mga pastor. Madidisgrasya kayo. And fortunately, ang Diyos operation natin, which is saturation drive to win souls, is the continuation of the book of Acts. Yung ating Diyos operation po, yan po yung pagpapatuloy ng book of Acts. Dinidiretso natin ang book of Acts. Ando ng book kasi nasa-soul winning po tayo. Parang dinidiretso natin yung gawa ng mga apostoles. That's why our church is on the right track. Tama po ang tinataha ng church po natin. Tama po, tama. And ako mismo, na-amaze hindi sa akin. Na-amaze ako sa church na ginawa ng Lord sa church natin. Magmula noong 1985 hanggang ngayon 2025, yung fire natin sa soul winning hindi nawawala. Nandun pa rin tayo. Nandun pa rin. Birthday, soul winning yan. Anniversary, soul winning yan. Kasal na, soul winning pa rin yan. Patay, soul winning pa rin yan. Yes, and that's good. That's good. That's good. Ibig sabihin, tinutuloy mo ang book of Acts. Kasi pag tumigil ang church sa mga soul winning, paano na yung mga taong napupunta sa hell? Every day, hundreds and hundreds of thousands ang napupunta sa hell dahil hindi nakapakinig ng gospel o hindi tinagap ang gospel ng ating Lord. Kung gusto nyo mapunta sa hell, pati kayo nanonood sa television, huwag ka na magsalita na against sa Diyos. Huwag mo lang tanggapin ang gospel ng Lord. Huwag kang maniwala sa gospel ng Lord. Impyerno ka, sigurado yun. Hindi ako nagja-judge. Yan ang sabi ng Lord. John chapter 3. Those who believe are not condemned, but those who do not believe are already condemned. Kaya lahat hindi naniwala sa gospel, tapos lahat po. Kahit gumawa ka pa ng mabuti, tapos lahat ka. Pag hindi ka naniwala sa gospel ng Lord, imagine naman. Hindi ka maniniwala yung tayo nililigtas natin yung mga tao dahil ayaw natin mabuta sa hell, dahil nahihirapan ng mga tao sa hell. Ganong katinding hell ang inabot ng Lord sa cross of Calvary, maligtas lang tayo. Ang nakikita lang natin yung hell, na-imagine natin yung hell, na nahihirapan sila sa Luke 16, nandun sila nahihirapan sa Revelation 20, sa lake of fire. Inimagine natin yung mga tao. Ba't hindi mo imagine yung hirap na dinanas ng Lord sa cross of Calvary? Huwag lang mapunta ang tao sa ganyan. Nagmisto lang impyerno yung kinalalagan niya sa hirap na dinadanas niya. Pero dinanas pa rin niya. Para lang mailigtas ang mga tao. Maituloy lang ang book of Acts. Napakaraming tao ang nagmamarcha patungo impyerno. Napakarami. Hindi lang natin alam. Sa bawat namamatay, 100,000 namamatay araw-araw. Ilan ang pupunta sa hell? Dahil ilan lang ang tumatanggap sa gospel ng ating Panginoon. Hindi lang. At yan ang purpose ng ating Gehenna this Thursday.
Marami sa ating mga hindi mo alam ang purpose ng church. Ngayon sinasabi sa inyo ng Lord. Hindi tayo pupunta rito sa Webes para manood ng sine. Para maghanap ng comfort na upuan. Gusto ko dyan sa malambot dyan, may kutsyon dyan. Doon sa bleacher, wala doon. Hindi na pinag-uusapan yan. Hindi pakita sa mga tao. Diyan sa kasama mo, na bisita mo. At dapat may bisita ka. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat meron ka. Privilege to. Binibigay ng Lord sa atin para nasa ka maging kapaki-pakinabang ka sa loob ng church. Ikaw nagdadala ka ng soul, ng mga lost souls para maligtas yung mga tao. Dapat ganun tayo. Para ka na sa Book of Acts na yung tao, dinadala mo sa gospel. Ito, manunod tayo para ipakita sa mga taong may hell at si Kristo ang tanging daan patungo sa langit, patungo sa kaligtasan. Wala nang iba. Sana ganun ang nasa mind natin. Ang pinag-uusapan yung dala-dala mong souls na kailangan tumangkap sa Lord. Kung tumangkap siya ng gospel of salvation, ang susunod na sa isip mo, kailangan mawanap siya. Kailangan yan na, discipling na. Kailangan mawanap siya para nailihis mo siya sa Gehenna, sa hell. At yun ang purpose natin. Ituloy ang Book of Acts sa magitan ng ating Gehenna sa darating na Thursday po. Maliban na lang kung nawala ang first love mo. But there's a saying that first love never dies. And I believe that our first love, which is soul winning, never dies as long as the fire of the Holy Ghost is in you. Pero pag nawala ang fire ng Holy Ghost, mawawala ang first love mo. Pero ako naniniwala, nasa inyo, nasa atin lahat, ang first love ng ating Lord. Kaya po sana, please, yung mentality natin, pagdating sa ganyan, baguhin natin. Hindi soul winning nasa utak mo. Wala ka sa Book of Acts. Nasa period ka na, nasa epistle ka lang. Sa Book of Acts ka. Ang isang tunay na nasa Book of Acts, listen carefully. Sila, ang puhunan nila, buhay. Karamihan sa kanila, almost all of them, except St. John, lahat sila pinatay because of the gospel of Christ. Karamihan sa mananampalataya pinapakain sa leon, kinukrucify, tinotorture, nilalagay doon sa lutuan, para lang ma-share ang gospel ng Lord. Pero di pa rin sila tumigil. Where is the Book of Acts? Second question, where is your first love? Wala na. Okay po rin ang Diyos, mga kapatid. At sana po sa maikling message ng Lord na ito ay naunawa natin ngayon na mapalad kayo. Nasa church kayo na pinagpatuloy ang Book of Acts. Pasalamat po tayo. Pasalamat tayo. And I truly believe the church that will be raptured, yung mararapture na church, yung nagpatuloy sa Book of Acts. As a matter of fact, dapat sa ngayon, ang mga churches, lahat dapat nasa Book of Acts ngayon, nagmamadali ngayon lahat. Dahil any moment darating ang Lord, any moment nandyan ang Lord. Kaya dapat nagmamadali lahat pagdating soul winning. Wala na yung mga issue, lahat tayong pakialam dyan. Basta dito tayo, soul winning, soul winning, soul winning, soul winning. Ganun dapat tayo. Iba natatakot ko, soul winning, magugutom naman tayo, soul winning, ayun pa yung trabaho ko. Yan ang nga sinasabi ko sa iyo. Nalimutan mo na naman yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Uutusan ka ba ng Diyos na hindi ka bibigyan ng pamasahe? Uutusan ka ba ng Diyos na magugutom ka? Uutusan ka ba ng Diyos para mawala trabaho mo? Gagawin ng Lord. Kanya-kanya inuutusan para ma-bless ka palalo eh. Kaya sa parte ng pinapaalam ng Lord sa atin, this coming Thursday sana, sa heart natin, nandun talaga yung mga ligaw na kaluluwa. Let's all stand, please. Tumayo po tayong lahat. Quiet, please. Come with us, Lord. Come to
Diyos ng buhay. Maraming salamat, Panginoon ko. At sa araw na ito, muli mo nilinaw sa amin, O Diyos, na ang iglesia mo, Lord, ay continuation, Panginoon, ng Book of Acts. Salamat, Panginoon, pinilang mo itong iglesyang ito upang gawin namin ang dapat namin gawin, Ama, at pagpatuloy namin ang ginawa ng mga apostola sa Book of Acts. Salamat, pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, itong gawain ito. Salamat, Panginoon, hindi kami ligaw, Panginoon. Salamat, Lord, ang ginagawa namin at gagawin namin ay puro kalooban mo, O Diyos, at ayon sa iyong kalooban, Ama. Salamat po, Panginoon, dinadirect mo kami, Panginoon, sa kung ano ang dapat namin gawin, Ama. Ang pinapanalangin lang namin, O Diyos, tulutan mo, Panginoon, na kung mismo manguna sa amin, O Diyos. Sa lahat po ng mga invite namin, Panginoon, na hindi makatanggi itong mga taong ito, Lord. Bigay mo sa kanila strong conviction, Panginoon, para dumalo, O Diyos. Strong conviction para tumanggap sa iyo, Panginoon. At strong conviction para pabaptize sa pangalan mo. Strong conviction para mag-1FC, Panginoon, at ma-discipling po sila, Ama. Tulutan mo mangyari, Panginoon, ang Book of Acts sa amin para alam namin ito'y kalulugod mo, Panginoon. Katutuwa mo, Panginoon, sapagkat marami namang kaluluwa maliligtas at malilihis sa gehena, Panginoon ko. Katuruan mo kami lahat na nandarito, lahat ng mga anak mo nandarito, O Diyos. Bigyan mo ng strong conviction sa puso, O Lord. Kabigatan sa puso, O Lord. Para madama namin lahat, O Lord, ang bigat na aming gagawin. Ganyan din, O Diyos. Matuto kami lahat sa puso namin na nandun ang sakripisyo namin alang-alang sa mga kaluluwang dadalo, Panginoon ko. Ikaw na pong bahala, O Diyos. Supply mo pangailangan nila, Lord. Supply mo rin, pati mabigay nila sa G-code, Panginoon, para lalo lumaganap ang gospel mo, Panginoon, sa aming bansa, Ama. Kaya ikaw na bahala po, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon ko, at pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng ito, Lord. Ikaw na po bahala sa amin, O Diyos. Wala kami magawa kung wala ka, Panginoon ko. Kaya padaluin mo po, Espiritu Santo, ngayon pa lang sa amin, O Diyos. Padaluin mo sa aming puso, Panginoon ko, at tulutan mo ang lakas namin manggaling doon, Lord. At ang kudyok na Espiritu Santo ay sumaamin, Panginoon. Tulak mo kami, Panginoon ko, para sa gawain itong linggong ito, Ama. Maraming salamat, Lord. Abutin mo rin lahat ng anak mo nandirito, O Diyos. Ano man ang problema nila, Panginoon, ay tulungan mo. Stand mo kami sa kanila, right hand power mo, padaluin mo sa kanila, O Lord, para malutas ang lahat ng dinadala sa buhay, Ama. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil talagang pinatatag niya naman po tayo muli. Ating pong first love sa Kanya po at sa pagliligtas po ng mga kaluluwa. Kaya pinapaalam po ng ating Panginoon, lalo na po sa ating pong mga bisita ngayon na nandirito, kaya hindi sa mga first time viewers po natin, na kayo po'y mapalad. Napakapalad, you're all blessed. Dahil ngayon po'y napakinggan po ninyo ang totoong gospel of salvation, na yan lang po ang ating pong paraan upang makapagbalik loob sa ating pong Panginoon. Dahil hangad po ng Panginoon na siya po ang una po ninyong mahalin. Dapat si Lord po ang una po sa ating pong mga buhay. Malaman po ninyo ang katotohanan, of course, at mabuhay po ng ayon po sa Kanya pong kalooban. So sa mga bisita po na nandito, para maganap ang gospel sa inyong mga buhay, ang unang-unang pong kailangan gawin is you need to believe and accept Jesus in your life. And also believe in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandirito. Pag sinabi natin salvation, na sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question.
Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po nating sampalatayanan at paniwalaan. At tulad ng ating po napakinggan, napaka-importante na tayo po'y maniwala po rito at kailangan sampalatayanan po. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok at hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Dahil ang gospel po ay sinusunod. Hindi tayo matatapos sa believing, hindi din tayo matatapos sa pananampalataya, kundi dapat ito po'y sundin po natin. Kaya lang ang tanong, papaano po natin siya susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, napakarami mong kasalanan, mabibigat na kasalanan, mga nakalipas sa panahon, marami ka nagawa na hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po tinitignan ng Panginoon, yung ating pong taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At yan din po papasok yung pong death to sin. Yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan kasabay po ng paglilibing kay Kristo. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatay natin po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya'y inilibing, tayo naman ililibing natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng water baptism. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit niyan sa Romans 8:11, yun po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandirito, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, binipilit natin magbago 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati, pabalik-balik lang. Kahit anong pilit mong gawin, bumabalik ka sa dati. Bakit? Kasi po, sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi na power saan? Power to overcome all our weaknesses. Katulad na napakinggan po natin, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating pong mga kahinaan. Perhaps we have vices, yung mga bad attitudes, yan po ang tutulong po sa atin. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating pong Panginoon. So ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandirito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Pikit po ninyo inyong mga mata. And just whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami kang nagawang kasalanan, marami kang mali na nagawa na hindi maganda, just whisper a short prayer to the Lord, asking the Lord, Lord, please forgive me, patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko. Just a short prayer to the Lord, telling the Lord, I'm sorry. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo sa mga bisita na nandirito, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay? Sa mga bisita po namin, ganyan sa mga first-time viewers.
And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit ninyo ang panalangin nito, nandun yung buong puso at taas puso na tayo po'y humihingi ng tawad sa Panginoon at nagsisisi po sa ating pong mga kasalanan. So please repeat after me. At tayo po sa likod, tapat natin yung kamay po natin sa kanila. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sarili na kapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ang bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, sumunod lang po kayo dun sa green flag po na yun. Sige po, sunod lang po sa right side po ninyo. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So samantalang sa ating naman mga first time viewers, yung may contact or message us sa ating pong Facebook page para makapagpa-schedule po ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all the glory. Thank you, Pastor Luz, sa mensahe ng kaligtasan. Isang palakpak po sa ating Panginoon sa mga tumanggap po sa harapan. Alright, tayo po idadako sa ating pong offertory. Exodus chapter 5, verses 3. So they said, "The God of the Hebrews has met with us. Please let us go 3 days' journey into the desert and sacrifice to the Lord our God." So, kinakailangan po mag-sacrifice yung mga Israelita sa harapan ng Panginoon. Kanina po binasa natin sa opening prayer, kinakailangan pong lumabas sila doon sa Egypt para sila magpiesta sa harapan ng Lord, mag-worship. Pero kasama ang kanilang sacrifice. Sa kanila pong pagsasacrifice, pipili sila doon sa mga kettle nila, sa mga alaga nilang tupa, napapatayin para ihandog sa ating Diyos. Ngayon, mapalad tayo. Hindi na hayop, hindi na tayo magkakatay dito, kundi yung pananalapi na lamang para tustusan ang gawain ng Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And to all Sevens Force workers, don't miss our Thanksgiving night on December 18, Thursday, 7 p.m. at UP Bahay ng Alumni. And as early as now, maghanda po tayo para sa ating Pasko sa atin on December 21, Sunday, 9 a.m. dito po sa Cuneta Astrodome. Please bring 300 pesos worth of groceries. Pwede rin po tayong mag-donate ng mga old toys at damit para po sa ating Toy and Clothes Drive for Kids during our upcoming Pasko sa atin. Magkakaroon po tayo ng donation box sa ating pong information booth. Sabihin mo sa katabi mo, now I know. Now I know na tayo po ay continuation ng mga turo ng mga apostles, disciples na kinakailangan sabihin natin sa kanila ang Acts 2:38 na sila ay dapat na magsisi, sila ay dapat na
magpabautismo at sila'y dapat na tumanggap ng Holy Spirit, which is yan po ang kulang sa mga ibang churches. Kaya kayo pong lahat, dinala na kayo ng Lord sa kumpletong gospel na nakakatiyak tayo ng kaligtasan, provided na lang na ating faith na napapakinggan ay ipapamuhay po natin. Amen po. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo. Salamat po sa mga salita mo, Lord God. Naunawaan namin, Panginoon, mga disciples sa inutusan mo na go ye into the whole world and preach the gospel. And what is the gospel? Yan po yung palagi namin napapakinggan na lahat ng tao dapat na magsisi, dapat na tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Dapat na sila po ay magpabautismo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at sila po ay tatanggap ng helper, which is the Holy Spirit, para makasunod po sa inyong mga salita. Tunay nga po na hindi po namin kayang sumunod sa mga salita mo, not unless na kami po ay hindi po baptized at hindi nakatanggap ng Holy Spirit. Kaya Ama, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga anak mo nandito, Lord. Patuloy mong basbasan ang kaisipan na maunawaan nila ang lahat ng mga bagay na napapakinggan nila, Panginoon, na nanggagaling sa bibig ng iyong ambang lingkod sa aming beloved bishop na nanggagaling sa inyo, O Diyos, at ipamuhay, Panginoon. Paniwalaan nito at kaming lahat, Lord, ay dapat na humayo. Kung meron bang kami mga kamag-anakan na hindi pa nakakakilala sa inyo, mga friends na hindi pa namin nasishare ng Word of God, bigyan mo ng gas, bigyan mo ng lakas ng loob, bigyan mo ng talino kung paano ipe-present ang message of salvation. Alam namin, Lord, na ito ang hinihintay mo sa amin lahat, na magsikilos kami sapagkat kayo po ay malapit na ng babalik at kailangan po yung mga tao na nakalista sa aklat ng buhay ay mapuntahan na namin, ma-share namin ang Word of God upang sila po ay tumanggap. Nasa mga kamay namin, Panginoon, ang kaligtasan nila. Kaya bigyan mo kami ng mga souls na madadala namin sa inyong harapan. Pagpalain mo mga anak mo spiritually, physically, financially. Sino man dumaranas, Panginoon, ng problema, pang-emosyon, ibigay mo, Panginoon, ng solusyon sa kanya. Sino man ang dumaranas, Panginoon, physically, ibigay mo, Panginoon, ng kumpletong kagalingan. Sino man ang dumadanas, Panginoon, ng financial bankruptcy, iunat mo yung mapagpalang kamay, magmilagro ka at ibigay mo ang pangangailangan. Ingatan mo po ang bawat isa sa pagwi, pagpalain mo rin ang lahat po na malumapit sa harapan na hindi lamang po ngayon, kundi sila po ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain mo rin ang kalikasan, Lord. Huwag mo kaming paubaya sa mga lindol, Panginoon. Huwag mo kaming paubaya sa mga bagyo. Huwag mo kaming paubaya sa mga pestilences. Huwag mo kaming paubaya, Panginoon, sa mga gera. Bagkos patuloy ka magbigay ng katalinuhan sa aming pamunuan. Pagpalain mo at proteksyonan, basbasan ang aming beloved President Bongbong Marcos at ang lahat, Panginoon, na nasa ilalim niya. Tinataas namin ang aming bansa sa inyo, Lord. Pagpalain mo po ito at gawin mong isang tunay na Kristiyanong bansa. Ingatan mo pong bawat isa sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry.
checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Attention Servants Force! This year has been filled with the joy and privilege of serving Jesus Christ. Let's celebrate this magnificent year. Join us at our Servants Force Thanksgiving on December 18, Thursday, 7 p.m. at UP ang Bahay ng Alumni. A night of gratitude, fun, and fellowship awaits. We can't wait to celebrate Christmas together as we gather for our annual Pasko sa Atin on December 21, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Let's also take part in the season of giving by bringing 300 peso worth of groceries and by donating toys and clothes for this year's Toy and Clothes Drive for our kids in church. Also, don't forget to come wearing your Pasko sa Atin shirt or any Christmas color. See you there! Salubungin natin ang bagong taon ng may pag-asa, pag-ibig, at ligayang nagmumula sa Diyos. We invite you to our on-site worship service sa Lusalubong 2026 on December 28, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Please bring a deflated balloon and a pentel pen for our activity. Let's have a blast as we goodbye to 2025 and hello to 2026. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It is the perfect place to hold your 1FC meetups, quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner. And via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.